Kaya kailangan talaga sir. Hindi ka naman malulugi kung dami mong binibigay. Yun naman po sir, kinikita mo din. Kikitain mo naman. Kikitain mo naman. Kaya okay lang din. At least na lang po. Yung, oo, talagang. Nangailangan pa ng tao? Oo. I-apply ako ng extra. Talagang Kasi nga, sa ngayon po, kaya marami kong nakukuhang bukid. Marami kasing wala nang makuha kang manggagawa. Kaya hindi na sila makapagbukid. Hindi na sila makapagbukid, nahihirapan na sila sa tao. Kaya nga, yung maraming sa akin nagbibigay, ikaw na lang magsaka, bigyan mo na lang ako. Kasi alam nila, may tao ko. Kaya ako, di ba, tanggap lang ako ng tao. Basta may magagawa naman kami. Sabihin, yung may pinasusweldo sa kanila at kumikita ka naman dun sa ginagawa nila. Kahit konti lang, pag napagsama-sama na yun, sir, malaki na rin po yun. Kahit konti-konti, basta marami naman. Ano pang mechanization na kailangan mong i-improve pa? May transplanter ka, meron kang pang land prep, di ba? Mga traktora, mga implements, meron kang pang transplanter, meron kang harvester. Ano pa ang mga meron ka, sir? Ngayon po kasi, ang isa ko namang dinagdag ngayon at may kausap na rin ako, yung howling naman na. Kasi nga, dati kasi sa Kalabaw ako ngayon, kumuha naman po ako ngayon ng... So yung harvester, diretso naman iloload doon sa hauling. Yun naman po yung dinagdag ko ngayon. Kumusta naman yun, sir? Ako ngayon ko pa lang po susubukan yon. Ngayon pa lang tagulan na ito. Actually, may gusto na nga i-deliver, yun yung nilabas kong isa ngayon. Hindi ko muna pinalabas kasi... Ano yan? Yun po yung parang harvester na panghakot na ngayon. Okay. Para siyang tangke na... Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kanino ka ano? Kausap ko po kayo si MTG Kompleto siya? Hindi, sabihin kung kukunin ko lang ng 6 months, wala nang tubo. Good as cash. Good as cash, ha? Kasi nga, zero interest. 6 6 months, zero interest. Dahil yung medyo marami yung maipapasok ng binghi ngayon sa DA. Ang tadya ko yung baka mga July, August, mabayaran tapos kami. Tabayad na. Yun na lang yung pambabayad ko. Kasi nga, anong kontrata mo sa DA? Yung mga bingi, sir. Seed production? Yes, sir. Kung ano yung pinamimigay po namin na andito ngayon, sir, punungin yung bodega natin. Dati pinuntahan natin dito. Yun ang nanggagaling naman sa mga seed grower po natin dito. So, katuwang din. Iniikot lang. Sila yung nagpo-produce talaga ng mga quality seeds natin. So, dapat talaga maganda ang relationship ninyo, no? Sir. Municipal agri at saka private sector. Opo. Kailangan pares yung Okay naman si Jeff. Okay naman, sir. Ba't ang tagal sumagot? Ang closely monitored dito kasi iba si may inspection. So meron kaming may technician sila. Kasi sila po yung may hawak sa amin, sila naman yung nagre-report sa Pillarize. Sila yung make sure naman nila na parang tama yung lahat ng mga pinoproduce nila. Kasi chine-check din yan Saka pumupunta rin yung mga taga-Philrice, talagang mahigpit. Mahigpit sila, mga taga-Philrice. Mahigpit talaga, sir. Talagang pupuntahan yung bukid, talagang bibisitahin yan lahat. Saka yung buto, sa kanila manggagaling. Hindi mo mai-apply yung seeds mo nang hindi sa kanila galing yung buto. Nakaka-enjoy, sir, pagka nasa farm ka, pagka ganun. Sa ngayon, kasi sa buong isang linggo ko, halos 4-5 araw nasa labas ako opo. Kaya hirap din. Wala, ito yung hanap buhay ko Oo, sir.
Dati pumupunta kami noon kay kay Saksarian Nung araw. sa Teresa. Dati Orchard siya eh. Oo. Doon nang galing yung mga ibang Davao Pomelo namin. Saka may dalawang puno ako dito eh, yung Golden Queen, saka yung Millennium. Dati kasi magkakasama sila sa radyo. Kasama ako noon sa DWW 774. Yung boss ko dati nga noon, si Mrs. Agbayani, si Saksarian, si Paul Rubia, noon. Kaya madalas kami doon. Nagsusulat na ako sa Manila Bulletin, sir. Ngayon po, talaga, galing talaga. Dagdag income talaga, sir. Columnist. May column po ngayon sa Sa Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin. Na Agriculture Magazine. Yan, columnist ako doon. May isang column po kayo doon. Dati, di ba dati meron din si Sak doon? Siya yung editor-in-chief. Yan. Dati. Kaya dati nalagay pa ako noon dati doon eh. Nagbebenta na kami ng Davao po. Ilalagay kita ulit, sir. Tara, merienda muna tayo, sir. Sige. Tara po din sa Nakalat. Sir, nagbubulana lang tayo. Hello, Ma'am Jing Balda. Maraming salamat sa pa-wardrobe sa akin. Salamat po sa mga t-shirts, long sleeves na binibigyan ninyo. Thank you. Ang dami naman, sir. Opo. Bakit di pa kumakain? Ba't napakadami? Nag-lunch na po ba kayo? Baka hindi pa nag-lunch na kami Bakit di pa kakukumin? Yung ice cream. Ay. Magano po muna kayo. Kaya nga nung nabalitaan kong dadaan kayo umahong kagad ako sa bukid, sir eh. Ay, nako, grabe. Pero yung pinabayo namin doon sa regular bill, hindi ganito. Hindi, Para siyang batik-batik doon sa... ito kasi, may part na, diba? Oo. Ito. Talagang parang batik-batik siya. Hindi ganito. Okay. Batik-batik yung rice? Kaya, actually, naka-program din naman po yung sa DA na makakapag-request naman, alam naman ni ng mga machineries pagka sa mga samahan. So, tinutulungan din ng meron pondo at merong ibinibigay. Alam at actually, mamahalan po ang San Miguel, di ba? Isa sa pinakamarami na nakukuha ngayon. Oo. Kasi active yung mga samahan dito. Yun ang, so, maraming bagay. Yun ang, nagagamit ng karamihan. Harvester, makinarya, meron kaming mga bodega na ngayon. Hopefully, hindi ko sure pero sana magkaroon na kami ng sariling rice mill dito sa San Miguel. Yung sa co-op namin, gusto nga namin mag-request ng rice mill eh. Oo, ayun. Kasi nakakuha na rin kami ng Kompleto rice mill. may dryer na rin kami. Nakakuha na kami dryer. In that way, Tapos mas maliliit yung gastos. Yun yung matatanggal yung mga meat. Hindi naman totally matatanggal. Mababawasan yung middleman. Kasi hindi mo nung, sabi mo nga din, hindi mo pwedeng tanggalin talaga yung middleman. Kasi part ng ng marketing ng system yan. Pero still, mas yung mga hindi kailangan. Yung mga hindi talaga kailangan. Kung kaya naman ni farmer or ng samahan na makapag-produce ng bigas na. Diba? dito naman San Miguel meron nang nakuha rice mill, wala pa. Hindi ko pa na-check eh. Pero alam ko Mga dryer pa lang. Dryer, mostly dryer ang meron ka. Solar. May Solar po, may na. circulating dryer, may solar dryer. Ayan. Yun ang natin. So, yun nga, sabi ko nga, nung napunta ako dito sa LGU, kasi nung time na nasa private ako, sabi mo, ang daming nagre-reklamong farmers. Totoo na naman. Maraming nagre-reklamo na bakit ako ganito, walang nakukuha, wala kami. So, sabi ko, ngayon, mas madali mo na siyang ipaliliwanag sa farmers. Bakit ka walang nakukuha? Ano yung dapat mong gawin para makukuha ka? Ano yung mga proseso? Diba kasi mahirap yung magre-reklamo ka ng magre-reklamo. Hindi mo naman
Hindi mo ka naman naman- pala hindi naman siya. nakalista dun sa master list ng farmers. Ganon. Marami pong ganon. Eh, pinapahirapan daw para makapaglista. In a way, hindi naman siya medyo mabusisit. Alam naman yung Kuya Onyo yun. Pero, ang magandang part po kasi doon, Pero, alam mo, matatanggalan. yun sana yung sinasabi namin. Mm-hmm. Dapat, kung talagang si government desididong magbigay sa mga bawasan yung masyadong daming requirements. Kasi kaya nga hindi... Simplihan. Oo, simplihan. Yun ang Simplihan. kailangan. Kaya nga maraming asosasyon na hindi pa nakakakuhay eh. Oo, yun nga. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Marami pa rin May asosasyon. CSO pa ngayon. Tapos ngayon parang nalagdagan na naman. CSO, kailangan CSO. Minsan kasi din yung organization, dapat may isang body na magaling din sa ganyan. Tama, Yung oo. papeles. Dapat ganun eh. Pero ako, ang nakita ko, sir, yung mga asosasyon na wala pa, bigyan nila. Oo. Yung sabihin or tulungan ng mga sanay na sa mga dokumento, sa mga requirements, tulungan ng nasa LGU. Sa LGU na. Oo. Bigyan nila at magpupursige yung mga ibang ibang asosasyon. Doon nahihirapan eh. Yun na yung Sa yun part na yung namin, hirap na hirap nagiging din yung problema kalooban niya. Kasi ako nagbibigay ng intervention, mas gusto ko yung mabilis. Kasi, mas mabilis matatrapos yung trabaho namin. Pero kung talaga namang nakakarating, kung talaga namang ibibigay nila sa farmer, litan na lang nila yung mga Kumbaga, hindi man alisin lahat, padaliin nga kahit pa. Kaya, padaliin. Meron bang magagawang system na kagaya niyan, ang farmer, hindi naman niya alam siguro nung kailan pala naka-register. Or Mostly naman hindi po, niya alam. Halos lahat naman Pero bakit hindi sila nagpapa-register? Yung, Ano ang problema nila? Sa ngayon, dito sa amin sa San Miguel, almost 100% na kami yung nang registered. Doon sa ibang bayan, ba't hindi nagpapa-register? Ewan ko lang din. Pero, Mahirap sagutin kasi iba na may hawak niyan jurisdiction. May jurisdiction din. Pero dito kasi sa amin, yun nga, nung ako nasa RSBS, yung mga nagpapa-enroll. So, yun yung unang system or yung unang process pagpapa-enroll. Ngayon, sumunod doon para ma-ensure mo na yun may talagang, kasi madaling dayain pa rin babalidate mo yan. Babalidate mo through pagsusukat, yung sinabi ko nga sa'yo kanina. So, dun, pag nasukat na, makikita ngayon kung sino yung nagsisinungaling. Yung let's say yung example na magkakapatid. Yun. 1 hektarya pala lupa nila, nag-declare sila tagwa 1 hectare sila. Yun. So, pag na-validate mo yon, dapat 1 hektarya lang pala yun. So, nakapangdaya na ng 4 na hektarya. So, na-check na po namin yun. Plus, hindi lang din naman dun ang purpose po nung makita din ng DA or ng PhilRice or lahat ng sangay ng agriculture kung ilan ba yung kailangan na binhi or yung kayang i-produce ng Pilipinas. Kasi pag nasukat mo yun, yung actual hectarage na tinatawag o sukat ng palay, madedetermine mo na kung ilan yung kaya i-produce ng bigas ng Pilipinas. Okay. So, doon, determine mo naman kung ilan naman yung kakulangan ng Pilipinas doon sa pangangailangan natin ng bigas. Para yun naman siyempre, alam naman natin, kulang tayo sa bigas talaga eh. So, yun yung kailangan lang i-import. So, mahabang proseso pa rin. Kasi, ngayon, nakakailang barangay pa lang ang San Miguel. Kauna-unahan pa lang ang ang San Miguel sa Bulacan. So, ilang bayan pa yan. Para sa proseso ng pagsusukat. Ayan. ng mga lupa. Validation. Validation, oo. Yun lang naman, pero unti-unti po talaga. Yun lang din ang namin. Sana nga, mas kumonte yung mga pinipirmahan. Actually, itinaas na din namin sa taas yan, yung mga CSF na pinipirma. Kasi si farmer may 3 sign list na pinipirma, 3 kopya. May CSF oath pa. So, bali, minsan, 5, 6, hanggang 8 pirma sa isang farmer. Pagka nagkamali dun sa isa, ulit lahat.
hindi pwedeng ang pipirma na lang organization in behalf of the members. Iniiwasan ang may Kasi hindi kaya mo rin di ano, may mga organization naman kasi na gumagawa rin naman. Kaya Meron hindi din, mo rin meron masisi. din. talaga. Kaya hindi mo rin masisi eh. Oo. Kaya nga. Oo. Kaya kumbaga May organization na advantage. matino. May organization naman na na hindi maayos. Kaya nga Kaya hindi mo masisi. Pero yung problema natin may farmer na matino, may Yun farmer nga na po. hindi. May organization na matino, may organization na hindi. Ah. May LGU na matino, may LGU na hindi. Ganun nga po eh. Kaya nga hindi mo masisi, sir eh. Kaya tinanong mo ako sir kanina, masaya ka ba sa trabaho mo ngayon? Masaya in a way na syempre na yung gustong, alam mo naman yung lagi kong sinasabi, yung gusto kong ibigay doon sa farmers, nagagawa ko. Pero may lungkot kasi ang lagi kong, kaya madalas nagpapamiting ako sa barangay na hawak ko, ang sabi ko nga, ayaw ko pong nakakarinig na si ganito, nagre-reklamo, walang nakukuha. Bakit? Anong dahilan? Yun yung sinasabi ko, kailangan ka ako, may planting report po kayo. Pagka bumagyo, mag-report kayo. Hindi, kumbaga, give and take, hindi obligasyon, although trabaho ng technician na bigay yung pangangailangan ng farmers, pero trabaho din ng farmer na i-report yung kailangang makuhang datos. Para ngayon, may transparency. Diba? Oo, eh. Maiwasan. O so si farmer, hindi nagre-report. Meron talaga. Devastated siya, hindi siya nagre-report. Oo. Meron nga po kasi. Kaya nga sir, hindi mo rin naman hindi mo maisasabi talaga. Kailangan, bilang technician, kailangan balansihin No, ang pero, sarili. pero sir, ganito bumagyo. Alam mo naman natin na kung tinamaan si San Miguel, di lahat ng farmer tinamaan. Oo, tama. Bakit kailangan mag-report pa sa farmer? Ito pa, isa. May instances, hindi naman lahat. Sabi mo nga, may ibang, diba, may signing list or may master list kami ng pinamimigay na binhe. Pinamigay namin yung binhe. Ngayon, hindi mo mai-insure na si farmer na ganito, nagtanim agad. Malay mo. Hindi in-stock nagtanim. niya. In-stock muna kasi walang puhunan. Ah. Ganon. Diba? Kasi nga kung kumisan, pag may dumating na kalamidad o bagyo, may naka-harvest na, meron hindi pa. Yun. Okay. So, kailangan monitor din po yun. Kaya kailangan Hindi mo pa rin pwedeng ng lahat ano. kayo paano kung si farmer nakaani na. Ganun. Yeah. So, dun mo check dun sa Bakit hindi planting nakasynchronize ang planting? report. Isa pa yun. Si farmer sasagot. Ako, kagaya ko sir. Paano ko silang hihintayin? Ako may tubig na ako. Sila naghihintay pa ng patak ng ulan. So, yun din ang pag hinintay ko sila, kung nakakatatlong cropping ako, sila isang cropping lang ang gusto nila. At di mababawasan ako ng 2 cropping pag sila hinintay ko. Sa tinuturo namin sa FFS, tinuturo namin yung synchronized planting. Pero may mga pagkakataon o instances. Pero mas maganda talaga sir, yung synchronized. Synchronize, diba? maganda. Para sa pest management. Yes, so mas maganda lahat, po. diba? Mas maganda. Ganito sir, sabi mo, nagbagyo. Nagkataon, naka-harvest ka na. Si Farmer B, ongoing Ongoing pa lang yung kanya. devastated siya. Bakit ba si Farmer A na naka-harvest, mag-declare din siya na for calamity? May farmer na gano'n. May farmer, Meron din. May farmer na magulang, may farmer na talagang totoo yung sinasabi. So, ikaw naman, bilang technician, iba-validate mo. Kasi, every week po kasi, meron reporting sa high value sa rice na planting report, pagka mag-aanihan na may harvesting report, naka percentage bawat barangay yun, ilang hektarya, ilang ano. So namin monitor namin. Ngayon, once na si barangay A, ganito, nag-report ngayon ng damage, ganito, bumagyo. Ang report ng barangay A ay 80% damage. Ang harvest niya nasa 50%. Di mali So, na yung 80. Mali na. Dapat may sana 30 na dapat 30 lang or 50% lang yung na damage. So, monitor din yun. Para at least, yun nga. Gaano kahirap mag-monitor sa isang technician? Ilang hektarya ba hawak mo? Ako, teka, sa Kamyas ko, nasa ilang hektarya ba?
Sa farmers, teka, nasa thousands din yata. 1,000 hectares. Oo. Gaano mo kahirap i-monitor yon? Mahirap kasi ang monitoring lalo na sa pagdating ng bagyo. Bumabagyo pa lang yan, kailangan nakaano ka na dyan. Hanggat may signal, tumatawag ka na sa barangay niyan or sa ano. Ang advantage ngayon ng cellphone, may yung ibang barangay or ibang kuan, may group chat ng May group farmers. chat. Yung ibang barangay. May Nice. barangay ako na yung iba Walang- hindi kasali sa group chat kasi yung ibang farmer walang cellphone. Hindi techie. Oo, yung iba naman matatanda talaga. O yung iba talaga wala, as in wala. So yung barangay na ganun, mabilis yung reporting. So after bumagyo ngayon, kinabukasan, baba ka na sa barangay mo kahit after nung ba-validate mo na yun, titingnan mo na yun. Na-validate mo. Mhm. Assuming yung report nila nag-match doon sa validation mo. Mhm. Gaano katagal ang intervention? Tagal. Gaano katagal yun? Normally. Yung bagyo Tagal. Egay, Tagal. So Kailan yung maging- farmer nagtanim na ulit, Nakaani ka na uli. Bago nakaani na ulit, wala pa. kung minsan Kasi, gano'n. Kung minsan gano'n. kailangan ako Matagal siya. sa personal Mabilis assessment. mabilis na yung 5 months. Kaya nga ang nangyayari, nababaw ang si farmer. Mhm. Kasi yan bawa Kasi yung tulong nabagyo ka. delayed din. Nabagyo ka. Di magtatanim ka uli. Oh. Yung pinasok mong kung naka-insurance ka, yung hinihintay mo sana ng ayuda uli ng gobyerno sa iyo. Wala pa. Pag yun ang hihintayin mo, Hindi ka sayang na yung makapagtanim. panahon, hindi ka na makapagtatanim. Kaya mangungutang ka na naman ngayon ng patubuan para lang uli mataniman mo nung makabawi ka. Kasi pag hihintayin mo yung ayuda na bibigay na tulong ng gobyerno, sayang yung panahon. Sayang. Kaya nga si farmer dito sa atin, talagang farmer. Farmer Pagka talaga. hindi ka nag-isip ng paano ka ba aasenso. Kung lalo na kung may kupraso ka lang sakahin, kung mga 1 hektare, 2 hektare, doon mo lang kukunin lahat at hindi ka nag-isip ng iba pang source na para ikaw ang gaganda ng buhay mo wala po, talagang farmer ka lang kasi pag hihintayin mo yung ayuda ng government matagal. Tapos kumbaga sa nakaani ka na uli bago dumating yung ayuda, kung may makukuha sana pa nga kung a-approvean yung na-damage mo. Meron yung iba dyan talagang na-damage. Ang masama naman, yung meron naman yung iba walang na-damage, siya pa yung unang nakakuha. Meron yun nga yung isa pang masamang. Yan na nga yung problema Hindi- lahat ng angulo may may sutil Yes, may pasaway. yan, tama sir. Hindi Yun. mo hindi mo talaga mawawan honestly, personal hindi mo talaga kayang 100%. So, ikaw na sa sarili mo, ako, kailangan gawin mo ng ayos at nasa guidelines yung trabaho mo. Para ngayon, ako naman kasi pinapaliwanag ko rin naman dalawang klase lang yan. Nandiyan na tayo, matagal nga yung intervention. Ay, yung iba ang farmer, ayaw ko na mag-report kasi wala na kukuha. Sasabihin. Si farmer ganito nag-report. Pagdating ngayon yung intervention nung bagyo na yan, after a year, si farmer ng ganito nag-report, nakakuha. Meron. Si Magre-reklamo farmer magre-reklamo. hindi nag-report. Oo. Hindi nag-report. So, yun ang nagiging kwan. Kaya nga sabi ko, hindi man sigurado, at least nag-report tayo. Baka sakali, Oo. may aasahan tayo. Mm. Diba? Ganun naman, diba? Ang dami naman natin nakakausap na farmer. Ganun naman ang kwan Ang farmer, hindi naman sa pwede mong iasa nga. Yun nga sabi, huwag mong iasa lahat sa gumawa ka pa rin ng kasi nga, tutulong pa rin naman, pero hindi sapat. Hindi talaga sasapat. Kumbaga, tawag dito? Sariling pananaw ko na lang merong farmer din naman kasi na gumagawa talaga ng paraan ng kusa na bigyan ka ng gobyerno ng tulong at hindi. Pasalamat ka. Bigyan ka, thank you. Kung hindi, thank you. Yung iba naman kasi,
lahat nakaasa dun sa gobyerno. Kasi baka wala siyang asahan talaga. Wala siyang resources. Oo, kung walang resources, yun ang mahirap na ano doon, na katotohanan. Which is sila ang mas may kailangan. No. Yun ang Kaya kailangan talaga kung hindi pwedeng lahat iaasa mo lang sa gobyerno. Oo. Gumawa ka pa rin ng sarili mong diskarte. Sir, anong solution sa problema na yan? Chicken and eggs. Anong solution dyan? Sa akin po, sa akin talaga, kung halimbawa nabagyo ka, huwag mo nang hintayin si government. Kung Wag na. ibibigay sa'yo, Oo. pasalamat ka. Kaya lang, ang isa kong nakita ron matagal. Matagal. Ang dating ng binibigay na yun Oo. na talagang gumawa ka pa rin ng paraan na paano ka makaka-recover. So, diskarte pa rin ni Para farmer Diskarte talaga. oh. May mga Ako kasi talagang hindi ako umaasa nung basta gumagawa kagad ako ng paraan para sa akin. Kung may dumating, di salamat. Ganun lang. Talagang Sa'yo, Jeff, anong solution? Sa akin siguro, sir, may mga intervention or may mga suggestion ang DA din dun sa mga ano na ganyan. Parang ano lang yan, parang sa negosyo lang yan. Huwag kang maglagay ng ng pera or ng itlog sa isang basket, di ba? So, kumbaga, Mahihirap lang yan eh. Isa lang basket nila talaga eh. yun nga. Wala naman Oo, silang kumbaga, ibang alam na hindi mo masasabi kabuhayan. yung gano'n, no? Oo, yun din nga ang sigurong isang masakit na katotohanan. Yun ang I mean, ang iniisip ko lang ibig sabihin, siguro baka sakali po pwede naman silang mag-produce or magkuha ng yung kumbaga sa panahon ng kalamidad may makukuha kahit pangkain man lang. Dito kasi sa probinsya madali. 'Di ba? May talbos ka lang. Sa bagay, sir, on the other hand, ikaw nga rin nanggaling sa hirap. 'Di ba? Nakaalis ka sa hirap. Yun nga po, Diba? yun nga yung sinasabi ko, sir, na hindi, yung iba kasing mga mag-farmer, inaasa lang nila sa, yung iba po kasing farmer, pag may saka, okay na siya sa sasaka niya. Ayaw niya nang magtrabaho ng iba, ayaw niya nang gumawa ng iba. Ay, ako po kasi, nung mga panahon na yun, hindi lang. Nung maliit pa yung bukid ko, hindi lang ako basta nagbubukid, nagtatrabaho pa ako. Kaya kahit makalamidad man ako, meron pa rin. Meron ka mauugot. Meron pa rin akong Yun hindi yung dumadating pa rin sa akin. kailangan. Parang narinig ko yun sa ibang Kasi kakilala. hindi Yun ang nakasanayan ko. ngayon, kaya nga po ako, sabihin, kagaya na ito, ako, basta lang di may source ako ng tubig, lagay na ako ng lagay. May dumating man kalamidad, may nauna na akong na-harvest. May mga kalamidad man ako. Merong May nauna na ako. malulusot. Ganon. Kumbaga sana, yun nga po. Siguro, ako, solusyon ko dun sa mga ganyan, sa mga kalamidad, kung maaari, umiwas ka dun sa mga pagtatanim mo na yung may kalamidad na ako yun. Kaya ako, yun ang ginagawa ko ngayon. Yung mga bahain ko, yun ang inuuna ko. Para bago, kasi dito sa atin, ang dating po ng mga bahaan dito sa atin, September, October. O lahat ng mga mababagang lugar ko. Babahan. Babae. Dito naman sa atin kasi pagka bumaha, ano lang naman sir araw lang o oras lang. Oras lang. Dadaan lang. Hindi na Dadaan magkagaya lang. ng ibang lugar po Itong na Candaba. Di kagaya ng Candaba. Matagal. Candaba, talagang magstay yan eh. Kaya dito Yung sa amin tubig. po, kung maiwasan mo yung ganong panahon na yung palay po kasi pagka halimbawa ang stage ng palay mo yung mga 1 buwan, 2 buwan, kahit mabahaya, makaka-recover po. Walang problema yan. Alam problema. Ang masama lang po dyan, yung Buntis. yung pa-harvest ka na o Harvest. sumasapaw. Wala talaga. Ayun, talagang masisira ka na. Kaya ayoko, yun po ako, ang ginagawa kong solusyon doon. Lahat ng mga daan tubig, yun yung inaaga ko. Tinataniman. Para dumating man po yung Yun ang tubig, diskarte. naka-harvest na ako. Ngayon, pag may bagong tanim po ako dyan, mabahaman yan. Okay lang. Buhay pa rin po yan, makaka-recover Kasi pa rin yan. yun nga, Hindi oras pa rin lang oras hindi lang. pa, kasi dito nga sa atin, ang baha po dito, ano lang talagang dadaan lang. Ano talaga,
Kaya kailangan, pinag-aaralan mo pa rin po yung sitwasyon panahon. mo, pag-aralan mo, Yung and then panahon. mag-adjust ka. Yes, yun ang kailangan po. Ako, yun ang talaga. ginagawa ko po. Kaya ako ngayon, ayan, kung papansinin nyo, sabi ko sa inyo, lahat nung, ako may mga tanim na ako ngayon. Kasi iniiwas ko na yan, na pagdating ng tagulan, madadaanan ako ng tubig. Bago dumating yung tubig, na-harvest ko na yun sa akin. Kasi, dahil sa tagal ko na rin po nung alam na alam natin dito yung ganong mga panahon, yun yung dating ng mga Alam mo na. Opo. Kaya sigun po yan sa lugar tapos yung alam mo na yung mga dating ng mga bagyo, yung mga yung mga baha tubig. So kung talagang mapag-aaralan mo na yung lugar mo. Ganun. Yun ang kaya ako, yun po yung ginagawa ko para at least na may duman ng kalamidad, tapos na yun sa akin. Yung mga sa matataas naman po kasi, hindi mo naman talaga maalis yung kalamidad. May dumamang kalamidad, makukuha mo pa rin yan. May ma-harvest ka. Kahit dumapa man yung palay mo, kung may bunga na, may makukuha ka pa rin. Hindi kasi kagaya po sa ibang lugar. Pag dumaan yung kalamidad, bumaha, at matagal ng tubig na natutulog dyan, ala ka talagang makukuha. Pero sa Candaba, maano rin sila. Dahil nag-stay yung tubig. Ala na po yun, oo. Hindi sir, kumikita naman sila sa isda. Sa isda naman sila, oo. Magaling din sila, diba? Isda naman, dito, usually sa Candaba, hindi nagtatanim. Yun, oo. Ang first cropping nila, dito? Yung second cropping dito. Kasi yun, wala nang masyadong Yun bagyo nun. May mga, may mga strategy na applicable dito. Sa very specific na, Tama. small packets of, Opo, tama. farming, doon lang siya applicable. Ganun. Ayan, so, ito po nagchichismisan na lang kami, pero I hope marami pa rin kayong napulot na aral. Paano? Sir? Ay. Hindi na kami magtatagal na. Opo, sige sir. Dali niyo. Dali niyo. Ano sir, magdala kayo na Ay, hindi na sir. Ito na lang sir. Dali niyo po yung magdala po. Ay, opo. Sige. Hati tayo. Hati tayo. At may Hindi, pag-harvest Ha? May pababayo rin ako. May pababayo ka bukas. Sir, ikaw? Sige po. Ganun lang, Kwento-kwento. Maalala tayong malamig na mineral. Diba? Saan? Wait, sir. Pa-check mo muna. Ay, oo! Baka mamaya may Kung walang nasabi. katrabaho. Hindi. Baka mamaya may tayong Ilan na? mahirap na. Hindi, tanggalin ko yung mga Pero sir. Explain ka na kay Hindi, ang gusto lang naman nun talaga natin is matulungan yung mga farmers talaga. So, Sir, ako na. Para hindi ko na may Thank you, sir. Thank you, sir. dala kayo ng tubig. pero check ko muna. Mga confidential issues natin. Ma'am, thank you po. Proud farmer. Modern magsasaka. Machi-machi Oo. edit mo Oo. Kamagalala. merong farmer na magrereklamo na hindi nakakakuha. Alihitin yung farmer. Ay minimake ko namin, or ako, na lahat makakuha ng intervention. Ano talaga, yung honesty, ang problema sa Pilipino. Opo, yun talaga yung Honesty. Meron at meron talaga. Hindi naman mawawala yun. Buti na nga lang, nandiyan si Kuya Unyo. Kahit pa paano, nakakatulong namin na magpaliwanag sa farmer. Mas magaling pa nga sa amin yan . Pagkadating talaga sa pagtupalay, wala nang makakatalo. Kulang na nga lang, learning size na dapat din. Farmer of the Year, sir. National. Jeff, Ay, sige. gawa tayo ng mas Ako. mga mas comprehensive na how to, yung mga... Sige po. Basta yung... Sige po, ingat po. Ayan, so natapos po tayo for today. Uwi na po tayo ng Manila. At ako'y gusto kong magpasalamat kay Ma'am Jean Balda, Ate Jean. Maraming salamat po sa ating wardrobe.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.